O, di ba? Hi. Hi, Mishka. Yun. Sa tingin nyo, mas mahirap ba yung maging sarili mo ngayon? For me, oo. Kasi personally, nasanay ako na laging may kasama. So, para sa akin, parang ang hirap ko po. Sarili ko na. Yeah, totoo naman, no, na mahirap maging, like, mag-isa lang. Pero, for us to be specific, um, tingin nyo, mahirap ba yung nag adjust kayo just to fit in sa isang grupo or sa isang community? Oo, kasi ina-adjust mo yung sarili mo para magustuhan ka nila. So, hindi mo nagpapakita yung sarili mong ikaw. Yeah, tama naman, no? And, ayun nga, in this generation or in this era, parang kailangan mong isipin din talaga yung iniisip ng ibang tao just to know kung okay ba yung ginagawa mo, no? Ayan. Kailan ba kayo huling nag-adjust just to fit in sa isang grupo? Ako ngayong college talaga since hindi naman talaga ako taga dito. Lumaki ako sa province, so nasanay ako na yung mga kaedad ko is kapag oras na, I mean, pag magkagabi na gano'n, dapat nakauwi na ng bahay, hindi na kung saan saan pumupunta, hindi na nagdagala. Unlike dito na normal lang pala na nagpa-party-party ka minsan, gano'n. Yeah. Ayan, no, tama, no? Naka-culture shock ka talaga, yun yung tamang word doon, no? So, yung mga nararanasan mo sa probinsya is malayo sa nararanasan mo dito ngayon sa Manila or sa kung nasaan ka man, no? And parang ang hirap ng maging authentic ngayon sa sarili mo. Like, yung ikaw mismo sa sarili mo, ang hirap na lang ilabas if ever nasa bagong environment ka kasi baka i-judge ka ng ibang tao, no? So parang we are caught between being ourselves and the idea of fitting in. Dun papasok yung topic natin, which is yung human person and society. No, in this podcast, no, we will be discussing the topic or discuss tayo or ikot lang yung topic natin into the human person and society. No, so again, we will be discussing the human person society, kung ano nga ba yung connection ng human into the society. And again, I am your host. I am Edward Elestino, and I have here Miss Krishmish Kamari and sa taas natin si Miss Danica de la Cruz. Ayan. No, so ngayon, let's move on. So, topic natin kanina, yung about fitting in, no, kung gaano siya kahirap and kung gaano natin siya naranasan nowadays, no? Anyone can explain or ano nga ba sa inyo yung connection ng human into the society? Or kung paano nga ba siya, for example, an individual and a community, ano nga bang connection nila? Or importante ba sila sa isa't isa? Yung for me, hindi siya mabubuo yung isang community without individual kasi, di ba, hindi ka makakita ng community na ikaw lang mag-isa. Yeah. No, so tama naman yung sagot niya, no? Yes, Mish, ka, may sabihin ka? I mean, tama naman kasi paano matatawag ang community, di ba? Kung wala namang katao-tao. Oh, Or exactly. mag-isip ko lang. Yeah, exactly. That's when papasok yung topic natin sa ating lesson, which is ang individual is part siya ng community, so importante siya sa community. No, walang individual kung walang community, and also walang community kung walang individual. No, so now we will be
let's talk about the tension between sa sarili natin and society, no? Gaya nga ng sabi niyo, importante yung individual sa society, no? Ano nga bang mas importante? Yung sarili mo o yung kapakanan ng iba? Dun tayo magkakatalo, eh. What do you think? Ako ngayon, parang mas pinipili ko pa rin yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili ko. Yeah. Kasi, ewan ko din, parang nakaka-guilty kasi kapag inuuna mo yung sarili mo kaysa ibang Mm. tao. Ah, okay, so nakita natin yung perspective nung inuuna yung kapakanan ng iba, no? So, ikaw, Miss Danica, ano yung sa tingin mo yung mas importante sa dalawang yun? Or do you think balance lang silang dalawa or meron kang pinapanigan na side? For me, siguro 50-50. Kasi may times na mas uunahin mo kapakanan ng iba, and then may times na iisipin mo talaga yung sarili mo. Yeah. So, parang between ka lang doon, no? So, tama naman yung sagot yung dalawa. Si Mishka, ang sinasabi lang niya, as a person na feeling ko siya, more on emotional person. So, iniisip na talaga yung kapakanan ng ibang tao, no? And, si Danica naman is, between lang siya. So, balance lang for her yung ganong bagay, no? So, pero, isipin natin din yung kapag inisip natin kapakanan ng ibang tao, paano naman yung sarili natin, no? And paano naman yung kapakanan ng ibang tao kung isipin lang natin yung sarili natin? So, we should really balance everything well. No, walang sobra dapat, walang kulang. No, dapat balance lang. And, kung mag-a-adjust man tayo, dapat yung meron din tayo limitation. No, meron tayong boundary. Hindi yung magpapakain lang tayo sa kung ano yung nangyayari or ano yung ginagawa natin pag-a-adjust na para sa ibang tao, no? So, sa tingin nyo, selfish ba yung pagka-prioritize sa sarili? What do you think? Ikaw, Miss Mishka, parang may sagot si Miss Mishka. What do you think? Selfish ba yung inuuna mo muna yung sarili mo? Oo nga, kasi katulad ng nabanggit ko kanina, parang nakaka-guilty na yung sarili ko yung iniintindi ko bago yung emosyon ng iba. Kasi minsan iniisip ko, what if mali ako tapos tama naman pala sila. So parang ganun. Parang magkaroon ako ng self-awareness. Dapat alam ko yung thoughts nila sa akin, ganun. Yeah, okay. Nag-gets ko yung point ni Mishka, no? For her, parang doon talaga siya sa pag-iintindi sa ibang tao rin, no? And for me, prioritizing yourself is not selfish as long as wala kang natatapakang tao. Palagi mong isipin na yung pagko-prioritize sa sarili mo will lead into something na mas magiging better yung mundo, no? So, have you ever lost yourself by just trying to fit in or like adjusting para mag-fit sa ibang tao, ganun? May nasira na ba sa'yo or sa sarili mo? Yes. Ikaw, Mishka? Oo, parang every praise ata ng buhay ko, may ganong eksena. Yeah. No, so, we experience those things, no? And may mga bagay pa tayong may experience in the future which will make us broken, no? Pero as long as we know how to handle ourselves, kakayanin naman natin yun, I think so. No? So, parang hindi talaga tayong pwedeng mabuhay ng mag-isa, no? Na makita natin doon sa pinoint out natin kanina. But then, we should also prioritize ourselves, no? And
sabi nga sa Zone Politicon, humans are naturally social, no? Sabi sa Zone Politicon ni Aristotle, hindi talaga tayo built to be alone, no? So, sabi dun, kailangan natin ng kasama para mabuhay tayo, no? Which is explains na yung human pala is kailangan ng isa't isa, no? Doon natin makikita na kailangan natin ng kasama para mabuhay, kailangan natin ng mag-validate sa feelings natin, no? Kasi kung wala tayong ganun, ano pang sense mabuhay tayo, di ba? Parang ang ano naman, ang weird or ang boring ng buhay natin kung ganun, kung walang validation tayo nakukuha, no? Para sa mga walang jowa dyan, no? Parang ang hirap naman pag ganun, no? Kasi, di ba? Parang, parang araw-araw mo pa ulit-ulit lang kung ganun yung ginagawa or kung walang ibang tao sa paligid mo, no? Ah, tingin niyo ba, yung isang tao, kaya ba niya kayang mabuhay mag-isa pero okay pa rin siya? May mga ganung tao kaya? Tingin mo? Oo, siguro yung mga yung mga introvert na tao. Hmm. Yung gusto nila sa bahay lang, hindi nakakasalamuhan ng ibang tao kasi feeling nila doon sila mas comfortable. Yan. Introvert persons, no? Pero, actually, introvert people are also socially active, no? Kasi, pag mag-isa sila, or mas ano sa, ang introvert kasi is pag mag-isa sila, parang masaya sila. Okay lang sa kanila kahit mag-isa sila. But then, pag may kasama silang tao, na close nila, ganun, dun lumalabas yung kulit nila eh. And that means na kailangan pa rin nila talaga ng interaction to other person or other people around them. No, lalo na yung mga ka-close nila. No, since we depend on each other, dapat fair din yung system natin. No? Pupunta na tayo doon sa government natin. Syempre, kung tayong mga tao, kailangan natin ng isa't isa para mabuhay. Of course, dapat fair din yung system na kung nasaan tayo or kung anong meron tayong system, no? Pantay-pantay ba? Do you think pantay-pantay ba talaga yung opportunities sa Pilipinas? No? Yeah. Actually, I agree with that kasi nakita naman natin, 'di ba? Well, the reality speaks for itself. And makikita natin na even in education or in other sectors, hindi pantay-pantay opportunity na nabibigay, no? Even us, kahit tayong mga estudyante pa lang, nakikita na natin na hindi pantay-pantay yung pagtuturing sa atin as students, no? Do you think, guys, hard work is enough or hard work is enough to succeed? Maybe? What do you think, Mishka? For me, kung hard work lang, siguro kaya naman. Pero, mas maganda kasi kung meron ka ring, like, pinag-aralan, di ba? Yung pinag-alaban nila, yes, Danica. Ano yung opportunity na makukuha mo? Yes, mas malawak, no? Sa Dakotas. So, mas maganda talaga pag may pinag-aralan. Doon papasok yung pinag-aawayan nila sa online na diploma or diskarte. Kasi, akala nila pwedeng maghiwalay yung diploma and diskarte. Kasi maraming tao yung wala namang pinag-aralan pero may hardworking sila and yung mayaman sila. Pero feeling ko ano lang naman yun eh. It's because naayon sa kanila yung tadhana. Parang ganun. Pero, Or swerte sila. oo, Ganun. yun iniisip ko rin. Pero, guys, mas mabuti na as much as possible kung kakayanin naman, di ba? Mas okay yung may diploma ka rin pinanghahawakan. Kasi, yun yung hindi nila makukuha sa'yo eh, yung pinag-aralan mo. No? So, ngayon, ang common good kasi, With a degree. yeah, ang common good naman, yung tinatawag natin, na yun yung mga bagay na yung isa is dapat meron din sa isa, no? So, dapat fair, no? Gaya nga nasabi natin kanina, parang hindi pantay-pantay yung opportunity sa Philippines, no? So, parang wala tayong common good, hindi natin, or yung common good na tinatawag natin is parang nababawasan or parang hindi natin nararamdaman, no? So, dapat maging fair yung system natin about that and also about to the people or na hinahandle nila, no? So, kung may unfairness, no? Let's say may unfairness sa system or may unfairness sa treatment ng system, sino nga ba dapat talaga yung nag-aayos nun, no?
ano ba talaga yung role ng government sa buhay natin? What do you think? I think yung government dito is sila lang talaga yung nagpapatupad ng rules. Ayun lang talaga yung purpose nila kasi hindi naman susunod yung mga tao kung walang nagpapatupad ng rules. Okay. What do you think, Mishka? Para sa akin, ano kasi, dapat nag-uumpisa yun sa sarili mo muna bago sa iba. Kasi kung hindi mo magagawa sa sarili mo, parang di mo rin kayang gawin yun sa iba, di ba? Yeah, I agree. And for me, guys, ang pinaka-role ng government sa buhay natin is to know that there are people na pwede tayong maasahan when it comes to protection, when it comes to the law. Sila yung mga nagpapatupad, sila yung gumagawa, sila yung nagpapatupad, di ba? Sila yung tumutulong din sa atin no, when crisis comes, sila yung nagpapatupad ng protection or nagbibigay sa atin ng protection kapag may nangyayari sa bansa, di ba? So, parang ang hirap din kasi like ipagtanggol ng government if alam naman natin nagkaka-trust issue tayo sa government kasi nagkakaroon ng maraming kababalaghan sa gobyerno, no? And nakikita naman natin yan sa balita, no? Like, What? tulad yung, Hmm, mga yeah, corruption oo. na nalagay ngayon. Doon talaga umiikot yung lahat sa korupsyon, no? Nasisira yung sistema dahil sa korupsyon. And what do you think will happen if there are no rules? For example, sa Pilipinas, wala tayong rules, wala tayong laws. What do you think will happen? Siguro sobrang gulo. Hmm. Kasi sa panahon ngayon na may rules is hindi sila sumusunod. So paano pa kaya kung wala yung rules? Mas magulo. Totoo, no? Very flip-up system. Yeah. Totoo, no? Ngayon pa lang na may rules, nakikita na natin na hindi naman sila sumusunod. Paano pa pag wala, di ba? Okay na okay yung sagot ni Miss Danica, no? So, tamang-tama kasi kahit kasi may government na nagpapatupad ng rules, parang di naman ginagawa ng mga Pilipino. Even in other countries, no? Pero in Philippines, ramdam na ramdam natin yan. No? Do you still trust the system, Liz? Or yung sistema, or yung gobyerno, do you still trust them? 50-50 kasi sa pinapakita nila ngayon, parang hindi sila gumagalaw. Like, ang dami na nahihirapang tao, pero hindi pa rin sila gumagawa ng paraan para masolusyonan yung problema na yun. Oo, totoo, no? So, sobrang dami na nating nararanasan, no? Parang wala tayong maramdaman na pagbabago. No? So, although yes, wala tayong nararamdaman na pagbabago, pero as a citizen of the Philippines, kailangan pa rin nating sumunod, no, sa mga na may authority. Sumunod tayo sa mga batas na ginawa nila. No? Pero kahit may system, no, guys, nasa tao pa rin talaga yung action. Tandaan natin yun, nasa sarili pa rin talaga natin yung start ng pagbabago. Gaya nga nasabi ni Mishka, no? Hindi tayo dapat umaasa muna sa ibang tao, no? For us to be able to experience yung pagbabago, dapat baguhin din natin sarili natin, no? And it all starts with your votes, guys. No? Pagboto ng tama mga kandidato, hindi yung sikat, hindi yung mabango sa social media, no? Dapat dun tayo sa may pinag-aralan. No, napansin niyo ba na parang minsan napansin niyo ba na parang minsan hinihila ng Pilipino yung isa't isa pababa? Papansin niyo ba yun? That's what you call Parang normalize na ngayon ng mga tao ngayon. That's what you call crab mentality. That happened. Tinawag siyang crab mentality dahil when we put yung mga crab sa isang bucket, no, makikita natin naghihilaan sila paakyat, no, naghihilaan sila pababa. And yun yung nangyari sa Philippines. Madalas nakikita natin yun kapag may nakikita tayong nagsasucceed, umaakit sa taas, no, madalas ginagawa natin ng kwento, sinisiraan natin, no, and that's what happens about the crab mentality. Sobrang lala niya. And I just wanna know what do you think? Ano ba mas nangingibabaw ngayon, yung crab mentality na naghihilaan pababa or yung bayanihan ng mga Pilipino, which is known tayo doon as Filipino?
For me, crab mentality talaga yung nangingibabaw sa panahon ngayon kasi bihira ka na lang makaka-encounter ng sinusuportahan ka papunta dun sa taas na gusto mo mapuntahan. Totoo, no? Pero sa tingin mo, Mishka, bakit kaya naghihilaan yung tao pababa? Bakit di na lang sila maghilaan pataas? Inggit. Isa na yun. Tapos siguro, yung insecure sila sa sarili na kaya nila nagagawa yung mga bagay na yun. Oo, no? So, unang-unang sagot pa lang na Mishka, tamang-tama na yun, no? Dahil naiinggit sila. And also because part ng inggit yung insecurity. Bakit ganun? Naabot nyo yung ganitong bagay tapos ako hindi. No, doon pa lang makikita natin na eto, doon na magsisimula yung crab mentality. No? So, imbes na ginagawa natin yung ginagawa before, which is bayanihan. No? For example, yung binubuhat yung bahay, papunta sa ibang bahay, sa ibang lugar, di ba? Ganun yung example ng bayanihan eh. There are so many things now na definition ng bayanihan, pero hindi mo na siya madalas makita ngayon kasi nangunguna na talaga yung crab mentality ng mga Filipino. No? So, doon tayo nasisira. And sabi ko nga kanina, nasa tao pa rin talaga yung gawa. No, kahit na may maayos na gobyerno kung yung tao is hindi nagbabago. Walang-wala pa rin mangyayari sa Pilipinas. No? So, at the end of the day, choice pa rin talaga natin kung anong klaseng society yung gusto natin. No? And kung choice natin yun, dapat ayusin natin yung choice natin. Ano? Magbago tayo and we should lift each other up. No? So, our nation will rise. No? Hindi lang yung sarili natin inaangat natin, guys. Dapat pati yung paligid natin, yung mga taong sa paligid natin. So, ano nga pang pipiliin natin? Individual or society? Kasi for me, mas pipiliin ko wala akong pipiliin kasi both are important and both plays its own role sa ating nation. No? So, kung maayos yung individual, maayos yung society, no? And we are succeeding because of other people also, because of the motivation ng ibang tao. No? And ayun, actually doon lang naman umiikot yung topic natin sa human person society, no? Makikita natin marami tayong may example. Marami tayong may example nito sa Philippines, of course. Kasi yung bansa natin is marami talagang alam nyo na yun. Hindi ko na sabihin yun. Maraming ganun sa Pilipinas. Pero I guess parang pinipili pa rin ng mga tao yung magbayanihan. Kasi gumagawa na sila ng pagbabago. Siyempre, sino pa namang gustong mag-stay sa ganong sistema, di ba? Totoo, nakikita naman natin na marami nag-rally, nagtutulungan, di ba? Para lang maayos yung sistema ng Pilipinas. And I hope na mas marami pa, mas dumami pa in the future. Actually, sana ngayon na. Kasi gusto natin maranasan yung pagbabago. No? So, for our personal reflection about the topic, what do you think is your role in society? Ano nga bang ambag mo sa society na to? Ikaw ba yung nangihila pababa or ikaw yung nagkikipagtulungan para tumaas? Siyempre, doon pa rin ako sa yung naghihilaan pataas. Para sabay-sabay tayong sumakses, yumaman, gano'n. Ang hirap ko yung maging mahirap tapos mag-i-stay ka pa sa bar. Totoo. Yeah. Ikaw, Danica, ano ka? Ano ka dun? Ako, syempre dun ako sa naghihilang pataas. Sino mo naman ang talagang gustong humila pababa, may hila ka din pababa ng iba, di ba? Tama. Do unto others what you wanna do unto you. Tama ba? I don't know. Pero gawin mo sa iba yung kung ano yung gusto mong gawin din nila sa'yo. No? So, I hope that you are helping the community and not harming it. Kasi kung oo, abay, tumigil ka na sa ginagawa mo. At hindi maganda yan. Okay? So tingin nyo guys, the last question before we end. If everyone acted just like what you said, for example, yung pagiging maayos, pagiging masunurin, ano sa tingin nyo yung mangyayari sa community natin? Magiging mas maunlad siguro yung bansa natin ngayon kung walang ganong klase pag-iisip yung
paghihilaan po po. Ikaw, Danica. Sa akin, siguro, kung sa kalsada ka kasi titingin ngayon talaga, parang ang kalat talaga. Siguro kung lahat ng tao is nasa ganung point na nagtutulungan sila, mas magiging maayos siguro talaga yung society. Totoo, no, I agree. And for some reasons, nagagawa naman siya ng ibang bansa pero hindi magawa ng Pilipinas. And I hope magawa siya ng Pilipinas, no? Kasi iiwan natin sila ng isang question before we end. Ikaw ba yung nanghihila pababa o yung tumutulong para umangat yung kasama mo o yung nasa paligid mo? Alin ka dun? So that's it for our podcast for today. Again, I am your host. I am Edward Elestino, and I hope that you enjoy and you learn something for today about human person and society. Now again, we have here our guest, Miss Danica. Thank you, guys! I hope you learn a lot. And Miss Mishka. Thank you, guys! See you next! Yun lang guys. Bye-bye. Bye! Good night!